Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming pwede lahat. Doming pwede lahat. Doming pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Prinsipe Dominico versus Pulgas. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Hindi ko na naman alam ang gagawin kong ending nitong istorya ko na to. Dito pa ako ma-mental block. Ay, kaya naman pala. Andito na naman kasi yung antok ko. Itigil ko muna kaya. Kung pipilitin ko, siguradong nakadilat akong matutulog. Ano na yung sinabi ko? Nakadilat akong matutulog? Tama. Kasi gising ang mga mata ko, pero tulog ang dugo ko. Baka kung ano-ano na lang ang maitatype ko. Ay, hindi talaga to pwede. Iidlip na lang ako. Andiyan na naman si Prinsipe Dominico na nanliligaw sa anak nating prinsesa. Oo. Meron na naman siyang regalong ginto sa prinsesa nating anak. Hindi ko alam. At kahit na meron, wala akong pakialam. Marami tayong ginto sa kaharian ng Gustisop. Oo nga. Hindi na natin kailangan ng regalo ng mayabang na kahit pa prinsipe ng pinakamayamang kaharian. Talagang hindi ko gusto ang Prinsipe Dominico na yun. Akala mo, ihip niya lahat ng hangin kung magsalita. Napakayabang. Pero sabi ni Prinsesa Rosita, hindi naman daw talaga siya mayabang. Mapagpakumbaba daw nakausap. Iniisip ko nga kung ano ang gagawin ko para umamo at maging katulad natin
na kahit na mahirap lang ang kaharian natin kumpara sa kaharian nila ng Portoyabang. Oh, iba naman na ang sinabi mong pangalan ng kaharian nila, Gustilo. Iyon ang bagay na pangalan ng kaharian nilang Portugal. Ano yun? Sabi mo, Portoyabangan? Oh, sa bagay, tama na yan. Baka biglang dumating dito ang anak natin, baka magalit pa sa atin yon. Basta, may naisip ako. Aamo din niyang mayabang na prinsipe na yan. Magiging parang karniro na tahimik at mahiyain. Kabaliktaran ng pagiging mayabang niya ang mangyayari sa kanya pagkatapos ng gagawin ko sa kanya. May naisip na ako. Ano na naman yung naisip mo? Sabihin mo naman sa akin. Hindi ko muna sasabihin. Mahirap na. At baka may chismis mo na naman sa mga dama. At masabi pa nila kay Rosita. Ano? Ikaw naman. Pagdudahan mo pa ako ng masama. Sige na. Para wala kang masabi, bibigyan kita ng pag-iisipan mo. Pahirapan mo pa akong mag-isip. Para magising yung utak mo at gumana ng hindi ka madaling maulyanin. Sige na nga. Oh, ano yun? Hindi ba may kasabihan tungkol sa mga karnero? Oo. Dati daw na mayabang ang karnero noong unang panahon. Pero tinalo ng isang palaka. Ganon nga ang mangyayari kay Prinsipe Dominico. Magiging parang karniro pagkatapos ng gagawin ko sa kanya. Baka sakaling magustuhan ko na siya para sa ating anak. Ano? Kung hindi na siya mayabang, pwede ko na siyang utos-utusan. Kahit ano pa ang gusto kong ipagawa sa kanya, walang problema. Baka pwede pang sigaw-sigawan ni Pulgas. Ano? Si Pulgas, yung ang liit-liit na janitor. Oo, magiging tagasunod siya ng lahat na kahit pa si Pulgas na tagawalis lang dito sa palasyo. Kung tatanggapin mo ang pagmamahal ko, iniibig kong Prinsesa Rosita Kulipagpag Kayabkab, magiging maganda na ang may susulat at may bigkas na apelyido mo. Ha? Anong ibig mong sabihin, Prinsipe Dominico? Ang pangit ng ipinamana na apelyido sa'yo ng tatay mong hari. Kayabkab. Tapos, Kulipagpag pa ang middle name mo. Pinagtambal ng ama mong hari at ina mong reyna ang pangit na apelyido nila. Yaks! Mabuti na lang kabaliktaran ng itsura mo ang apelyido mo. At swerte ka na hindi ka nagmana sa ama mo. Nilalait mo naman ang mga magulang kong hari at reyna, Prinsipe Dominico. Paumanhin pero sinasabi ko lang ang totoo. Kasalanan ng hindi pagsabi ng totoo. Hindi ba, Prinsesa Rosita? Ang yabang naman ng tagawalis nyo dito sa palasyo nyo. May pakanta-kanta pang nagwawalis. Maliit na tao si Pulgas, Prinsipe Dominico. Pero marespeto at masayaing tao. So, parang mas mabuti siyang tao kaysa sa akin, ganon. Hindi ko naman sinabi na hindi ka mabuting tao. Ako ang pinakamabuting tao sa kaharian namin. Maraming pumupuri sa akin. Pero, hindi ko sila pinapansin. Ano? Aanhin ko naman yung mga yon. Kahit wala nang mag-aasawa. O sige, kausapin ko nga yung Pulgas na yan na tagawalis ninyo.
Magandang oras sa inyo, kagalang-galang na prinsipe. Magalang ka. Alam mong gumalang sa akin. Ganyan dapat. Para alam mo, isa ako sa mga uupo sa trono dito sa kaharian ng Gustisop. Baka palitan ko pa si Haring Gustilo sa trono niya. Ano? Aba, masama yung sinasabi mong yan, Prinsipe Dominico. Ang daldal mo, Aray ko. Ang dami ko pang nakitang bituin. Bakit mo ako sinapak? ito pang isa. Aray ko. Sus, mag-asawa yatang buko lang ginawa mo sa aking noo, Prinsipe Dominico. Aray ko. Ang pahangit mo naman, Pulgas. Kung asawa ko na si Prinsesa Rosita, hindi ka na magiging janitor dito sa palasyo. Ha? Kasi palalayasin na kita dito. Ano? Huwag naman, mahal na prinsipe. Mawawalan na kayo ng pulgas dito sa palasyo kung palalayasin niyo ako. Naku, maawa po kayo sa akin, mahal na prinsipe. Masyadong mayabang ang prinsipe na yon. Anak kong prinsesa. Hindi naman po masyado, Amang Hari. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Nakita ko ang pananapak niya kay Pulgas na janitor. Ha? Ngayon, sabihin mo na hindi mayabang? Ha! Nanliligaw pa lang. Sa iyo, hindi ko na siya gusto. Ha! Hindi ko gustong mapapangasawa mo. Ha? Maliwanag ang sinabi ko. Kung gusto niyang magustuhan ko pa rin siya, sabihin mong hinahamon ko siya sa laban. Kaakalabanin niyo si Prinsipe Dominico? Oo. Pero hindi ako ang makikipaglaban sa kanya, kundi si Pulgas. Ano? Oo. Bibigyan ko si Pulgas ng pagkakataon na makapaghiganti sa ginawa sa kanya ng mayabang na yun. Ano po? Si Pulgas? Ah, Makikipaglaban kay Prinsipe Dominico? Nagbibiro yata kayo, Amang Hari. hindi ako nagbibiro. Sabihin mo sa kanya. Prinsesa Rosita, bali-balita dito sa palasyo ang magiging labanan ni na Prinsipe Dominico at ni Pulgas. Ganun ba, Dama Mansanita? Oo, nakakatawa. Malakas ang loob ni Pulgas na harapin si Prinsipe Dominico. May karanasan si Pulgas sa labanan. Kaya tiwala kung kayang-kaya niyang tapatan si Prinsipe Dominico. Paano, mahal na hari? Natatakot yata ako. Huwag kang mag-alala. Ituturo ko sa iyo ang gagawin mo, Pulgas. Sige po, mahal na hari. Papayag na ako. Basta turuan niyo ako kung anong dapat kong gawin. Para siguradong matatalo ko ang mayabang na prinsipe na yun. Oo, matatalo mo siya. Sa liit mong yan, malaking kahihiyan niya kung matalo mo siya. May pupuntahan tayo. Saan po, mahal na hari? Pupunta tayo sa lugar ng paglalabanan nyo ng mayabang na yon. Ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo kung andun na tayo. Sige po, mahal na hari. Basta tandaan mo ang mga sasabihin ko sa iyo. At huwag mo rin kakalimutan ang mga gagamitin mo. Opo, mahal na hari. Kung matatalo mo yon at matutunan niya ang magiging mapagpakumbaba at mahiya, may matatanggap ka mula sa akin. Ha? Ano naman po yun, mahal na hari? Mapropromote ka na, hindi ka na janitor. Ha? Talaga po, mahal na hari? Oo. Ako na siguro ang magiging pinakamasaya dito sa palasyo kung mangyari ang gusto kong mangyari. Kaya
Galingan mo, Pulgas! Matatanaw natin mula dito ang pinagsalubungan ng tubig ilog at tubig dagat. Medyo malalim yan na tatalunin mo kung tatalon ka mula rito. Nako, tatalon ako. Nako, malulunod na ako niyan, mahal na hari. Ganito yan. Pakinggan mo ang sasabihin ko na gagawin mo. Hindi ka malulunod dahil aabangan at sasaluhin ka ni Damulag. Diyan na paglalapagan mo. Si Buhaya Damulag. Nako, mas malala na naman. Lulunukin niya ako. Busog si Damulag kapag maglalaban kayo ng mayabang na Dominiko na yon. Mapapakain siya ng 20 kilo bago ang labanan nyo ni Dominiko. Ganun po ba? Sige po. Pero ano bang magiging klase ng labanan namin? Simple lang. Palakasan. Maghihilaan lang naman kayo gamit ang tali. Naku. Malayong mas malaki ang katawan niya kaysa sa akin. Ano naman po ang laban ko sa kanya, mahal na hari? Yan ang magiging malaking kahiyan niya. Sige na. Malapit na tayo sa bukana ng bangin. Doon tayo banda umupo at baka mahulog tayo dyan. Gutom ngayon si Damulag dahil hindi pa pinakain nung tagapakain sa kanya. Delikado tayo. Nge. Nag-aalala ako, Dama Mansanita. Huwag kang mag-alala, Prinsesa Rosita. Ang liit-liit yung janitor na si Pulgas. Sigurado matatalo siya. Mananalo si Loves mo. Huwag mong lakasan ang boses mo. Ha? Baka marinig ka ng Inang Rena o ng Amang Hari. Hindi pa nila alam na nagmamahalan kami ni Prinsipe Domenico. Uy, ganun pa? Oh, sige, huwag ka nang mag-alala, Prinsesa Rosita. Si Pulgas ang kinakaawaan ko dahil baka matalo. Baka maparusahan pa siya kung hindi niya magawa ang gustong mangyari ng Amang Hari. Ayun lang. Oo nga, no? Kawawa naman si Pulgas. Kung bakit gusto din niyang makilaban kay Prinsipe Domenico, samantalang sa hitsura lang niya, matatalo na siya. Iyan din ang pinagtataka ko. Sumang-ayon na lang siya na hindi nag-iisip. Sa bagay, baka naman may kagalingan din siyang hindi natin nalalaman. Abangan na lang natin kung anong mangyayari, Prinsesa Rosita. Sa bagay nga. Pero kung ganun, baka naman matalo si Prinsipe Domenico. Yun lang din. Kaya sabihan mo si Prinsipe Domenico na galingan niya para siya ang manalo. Inang Reyna! Oh, sigurado kang matatalo ang Prinsipe Domenico na yon. Inang Reyna, anong alam mong gagawin ni Pulgas? Delikado pa man din doon. Paano kung mahulog sila? Manood ka na lang para makita mo kung anong mangyayari. Kahit anong gawin ko, di ko maalis ang pag-aalala ko. Prinsesa Rosita! Reyna Sofia, magtungo na daw tayo sa pagkaganapan ng laban. Hala, tayo na. Handa na ba ang lahat, Dama Mansanita? Opo, kamahalan. Tayo na daw po doon, sabi ng mahal na hari. Pambihira. Ang lakas naman ng Pulgas na to.
Mahihila na ako. Sa bagay, kahit mahila niya ako, ayos lang. Malapit siya sa bukana ng bangin. Mahuhulog siya dyan. Matatalo pa yata ako. Nakapagtataka. Hindi yata siya natatakot sa lakas ko. Nahihila na ako. Ang liit na tao ni Pulgas. Pero hindi pwedeng matalo niya ako. Nahihila na talaga ako. Paluluwagan ko itong tali para hindi ako masasama na mahulog sa bangin. Yan, maluwag na. Hindi niya na ako mahihila. Tapos ka na, Pulgas. Hindi ko pala napitawan. Masasama na akong mahuhulog. Natalo ka. Mas magaling ako kesa sa'yo. Dahil nakayanan ko pang sinakyan ang buhaya. Madaya ka. Yung buhaya ang humila sa akin, hindi ikaw. Madaya ka. Sige, para hindi ako madaya at ikaw ang nanalo, meron akong isang kondisyon. Di bale, at walang nakakita na ikaw ang natalo. Dahil ikaw ang nahila. Ano yon? Kargahin mo ako pagbalik sa palasyo. Sasakay ako dyan sa leeg mo. Ano? Oo, promise. Isisigaw ko sa kanila na ikaw ang nanalo habang papasok tayo sa palasyo. Ano, papayag ka? Sige. Makikita pa lang nilang malakas ako dahil buhat-buhat kita. Sige, lumuhod ka na at sasakay na ako. Sige! Sige! Bilisan mong maglakad. Nanalo ka, pero ako ang nagmamando sa'yo. Huwag mo akong hampasin. Wala sa usapan natin yan Bibitawan na kita. Makita mo. Huwag! Ipagkakalat kong ikaw ang natalo kung bibitawan mo ko. Sige, nandito na tayo sa bakuran ng palasyo. Sige, maglakad ka! Maglakad ka! Maglakad! Maglakad ka! Tignan nyo ang mayabang na prinsipe! Natalo na! Sinakyan pa ng kinalaban niyang si Pulgas! Nakakahiya ka, Prinsipe Domenico. Ayoko na sa'yo. Nilinlang mo ko, Pulgas. Ibaba na kita. Wala ka na, Prinsipe Domenico. Wala yan. Tinalo naman talaga kita, ha? Wala na talo si Prinsipe. Madaya ka. Madaya ka. Madaya ka. Ay, salamat. Panaginip ko lang pala. Nakakaya na sana ako kung sakali. Diyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Doming, pwede lahat. Inihahandog sa inyo ang #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.